Salamat Pagi, Indonesia! Guys, andito tayo ngayon sa Borobudur Temple. Borobudur Temple. So, isa to sa mga bucket list niya, kaya kami nandito ngayon. So, kamusta? It's amazing. Punta kayo guys. 9th century temple. Yan. So, ilalagay ko sa description below yung mga kailangan nyo malaman, DIY, Klook, may dalang sasakyan, may dalang motor, etc. Para na sa ganun, pag pumunta kayo dito, makompare nyo yung prices at ready kayo sa mga kailangan nyo dalhin. So, yan. So, after this, punta na kami sa Prambanan Temple. Okay, Prambanan Temple kasi kasama yun sa package ni Klook. So guys, panalo. Highly recommend. So yun yung pupuntahan natin later. Alam ko, yung kinuha natin, makakakita tayo hanggang dito sa mga stupa. Highest price, 455. Let's check. The highest price. And we can access everything. Okay. Noted. Thank you. Ayan guys, so pwedeng pumunta dito. We can pay using credit card, right? Yeah. Yeah, so we can pay using credit card. Inside the Borobudur Temple. So, lahat ng food, yung bag nyo, pwede nyo iwan dito sa luggage area. Okay? So, may luggage area naman sila. Hello! Hi guys, ito yung rules nila. So, bawal siya. Okay, thank you. Okay. Kaya na. So, pasok tayo doon. So, ito yung price. Okay. Ayan. And this is the entrance. Temple ground, tsaka temple structure. Ayan. And this is the shuttle. Hello! Morning. Ito yung shuttle na sasakyan natin. Waiting pa tayo ng ibang passenger. Ayan siya. Actually, mas malaki siya kaysa dun sa shuttle natin sa Thailand at sa Vietnam. Kasi ito is pang big group. So, 10 to 15 yung requirements para umakyat sa temple. So, kung konti lang kayo, kailangan nyo pa mag-antay ng kasabay. So, yun siya. Ito yung pinaka-travel niya. Bibigay ng payong dito per fee na pwedeng gamitin. Ibabalik lang sa kanila. Hello? Yeah. Rental. Rental pala siya! May rental fee pala yung payong. 10,000 lang. Ayan, sa'yo na siya. Thank you! Okay. Hindi, okay na yan. So, yan. Sa unang sinanglang araw, ako'y muling lilipat. Ulap ay aking tatahakin, sa hangin ako'y sasabay. Sa ibaba'y mga lambak, tahimik na dumadaloy. Mga ilog na may lihim, sa taas ako tumutuloy. Hangin dumadampi sa pakpak, tibok ng puso'y sumasabay. Walang takot sa pag-akyat, kalayaan ang gabay. Lilipat sa itaas ng kabundukan, sa dulo ng langit hahanapin ang daan. Sa liwanag at sa unos matatag ang aking paglalakbay. Higit pa sa abot ng paningin, mga pangarap ay aabutin. Sa tuktok ng mundo'y aawitin. Ako'y buhay sa hangin, nanisinig ang yelong bato sa gintong sikat ng umaga. Bawat tanim may kwento, nasa taas ko nadarama. First part, first level, second level. Second part, third level, sixth level. Third part, 7 and 10. Now we are in the second part. Second part, name Amis, ikaw ang mga taluktok, inaanyayahan ng aking lapay. Sa bawat pag-ikot ng Reincarnation, Buddha, past life, Buddha, rebirth. Buddha reincarnation totally 504 times. Family, life of family. When he just only 16 years old, married. 16, yeah, too young. Because his father loved him very much. Don't want to go out, don't want to escape from the palace. mundo, pakikipagsapalaran ng tuyay. Malinaw ang aking sigla, malawak ang abot tanaw. Sa bawat bukso ng hangin, lakas ko'y nagdaragdagan. Lilitay sa itaas ng kabundukan, sa dulo ng langit hahanapin ang daan. Sa liwanag 6 levels, Buddha's position, every direction, same. The last left hand like this.
biggest letter number 6. Different. Yeah, our lessons finish here. 7 until 10, no more lesson, only enlightenment. At sa unos man, matatag ang aking paglalakbay. Higit pa sa abot ng paningin. Mga pangarap ay aabutin. Sa tutok ng mundo'y aawitin. Ako'y buhay sa hangin. Sa gitna ng kulog at ulan, hindi ako uurong kailanman. Mula lambak hanggang tugtog, lakas at tibay ang sandigan. Walang hanggan ang kalangitan. Hindi ko lang alam kung kita. Pero may mountain doon. Dalawa. Dalawa siya mga. Tingnan. Hindi kita yata. Ano, mountain to. Tsaka ito. Yan. So yung isa is facing the sunset. Yung isa facing the sunrise. So probably this one is facing the sunrise. Yan. Grabe no. Lupit. Kalahin mo ginawa nila to ng walang simento. Galing. Magkakaroon kayo ng info. And comparison. Hello. So comparison regarding number 1 is Klook. Mas okay ba yung Klook? Private or... Yes, hello. Hi. Ano? Kapa Pinoy. Wait lang, baba ako. Ilang araw kayo dito? Ilang araw ba? Pangatlo namin to eh. Pangatlo nyo? Oo. Pangalawa. Pangalawa nyo pa lang. Oh yeah, pangalawa. Dito lang kayo or may pupuntahan pa kayo ba? Dito lang, tapos balik na kaming bakasi. Dito kami nag-work eh. Ah, Di kami- sana all. Sana, Ganda dito sobra. mainit lang. Parang Pinas din. Yeah, pero ang ganda, ang mura pa. Oo, true, correct. Panalo. Gano'ng katagal na kayo dito? 2 years. 2 years. Indonesia. Nasa video ka. Interview pala. Wait lang, dapat may sasayin ako. Yes. Nagaling kami ng motor para makapag kami, jalan-jalan. Mm. Nagaling lang kami ng motor. Okay. Mas ano siya, mas convenient. Okay. Tsaka mas makakamura ka din. Actually, mura nga yung renta ng motor dito. Oo. Actually, everything in Indonesia sobrang mura eh, no? Mura siya. Panalong panalo eh. Pero mahal lang siya in terms of thousands. Mm. Yun yun. Gano'ng katagal na kayo dito? Sa Indonesia, Mm. 2 years na. 2 years na. Wow. Yes, working. Kamusta naman? Okay na. Ayaw mo na umalis dito? Nakapag-asawa ka na dito? No! Ah, hindi pa. Sa Pilipinas pa lang. Joke lang yan, guys. Uy! Saglit! Okay, alis na ako. Bye! So, any recommendation? Pagkatapos dito, nagpunta na kayo Meraki ba yun? Yung jeep, yung may jeep. Nandun na kayo. Not Nandun na yet. kayo. Ah. Maganda daw doon pero hindi kami pupunta kasi 3 days na kami dito. Okay. Nakapupunta na kayong Prambanan. After this, After. nag-clock kami. Oo. Oh, okay. Yung cave tubing. Tomorrow. Hmm. Kami tomorrow then cave tubing kami. And then Prambanan. Oh, baka magkita pa tayo dun sa cave tubing. Baka. Nagmalyoboro na kayo. Oh, Kahapon. ito yung sa ano nyo. Kahapon, Malioboro. YouTube channel. Anong oras? Okay. Anong oras? Miss Abby. Buong araw kayo doon. Gano'n ka nakatagal dito? 2 years din, so parehas kayo. Saan sa Manila? Kahapon. Antipolo po ako. Oh, kainta kami. Saan sa Antipolo? Madaming tao. Kaya fiesta. Oo. Anong barangay? Pagkain. Mayamot. Oh, malapit lang. Taga dun yung mga tropa ko. Sakto. Siya? Jensen. From Jan. Ang layo. From, ano ba to? Kailan nga ba yung start ng vacation? Actually, doon kami nagka-problema eh. Nasira yung itinerary namin because of the holiday. Kasi dapat Jakarta to Bunyawagi muna kami, tapos Mount Bromo. Pabalik. Oo. Anong nangyari nga, nauna to, tapos buti nakabili kami ng sleeper bus. Ang mahal, sobra. Sobra. 800,000. Palang nasa 2,000 yun peso. Yeah, ang mahal, sobra. Kasi wala na eh, available kasi lahat daw ng Muslim papunta ng Surabaya. Kaya ganun. Sa probinsya nila. Hassle, sobra. Oo. Kinapos kami. Regine, hi guys. Regine from Jensan and Abby from Antipolo. Yan, kababayan natin siya, taga Rizal din. Wala kayo gusto i-shoutout? Wala na sila gusto i-shoutout. Thank you, bye-bye. Okay. Si Abby ng Jensan. Parang mali na kagad yung sinabi ko. Anyway, basta yun, isang taga Jensan, isang taga Antipolo. Mahina talaga ako sa names. So, bababa tayo ngayon. Tutuloy natin yung vlog. Continue natin. Okay? So, yan. Eto siya, guys. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa Borobudur Temple.
sa Indonesia. Highly recommended, punta kayo dito. So, ilalagay namin sa description below yung mga kailangan nyo malaman para pagpunta nyo dito. Thank you. Doon ako maglalakbay. Doon ako maglalakbay. Yan guys, kailangan yung bracelet, this one, huwag nyo aalisin kasi i-scan pa nila ito paglabas. Lilipad sa itaas Hello! ng bundok, lampas mula pagkaragatan. Thank you so much. Makasih. Pagsikat ng araw, simula'y matatagpuan. Nakakulok din ba kaya? Hindi? Ah, Private. nag-private kayo. How much ang private? Yan, guys, compare natin 1 million. Nakaklok kasi kami, so ngayon i-compare natin yung private car. 1 million. Yeah. Sabi nga sa amin. 1 million, Yeah. balikan. Balikan. Borobudur Temple lang. Yeah. Pati Pambaran. Pati Prambanan. Okay. Magaling sa atin? Lahat-lahat. Nasa 11. 11,000. Okay. Philippine 11,000 in Philippine money. Hindi ko alam kung magkano. Pag check na lang natin later. Basta yun. Yung sasakyan daw nila is 1 million. Balikan. Simula sa hotel po, no? Oh. Ayan, simula sa hotel nila. Tapos dito sa temple, Borobudur, Pati Pambaran. pati Prambanan. Yan. 1 million plus. 1 million plus. Oh. Ah, Kami 1 million na. okay. So yun. So 1 million flat lang daw. Ano po sasakyan? Parang Bios. Hindi. Parang Avanza. Avanza, SUV, mas yeah. maluwag. Parang wala nga ako nakikitang views dito, no? Puro Wigo. Yeah. Wala. Take care to walk. hanggang doon na pala. Wala nang shuttle. Sure ba? Ayan guys, so naglalakad tayo ngayon kasi wala na yatang shuttle. Pabalik. Baka dito, bebe. Ay, Baka malapit na. Ito na yung parking eh. correct. Very. At landa sa hamon ng bawat umaga. Sa tugtog ng mundo'y sisikla. Hindi na yung shuttle for exit. Grabe. Ayan. So may shuttle naman siya for exit. Medyo malayo yung lakaran. So mga nasa 15 minutes ka maglalakad from the temple. Ayan. Pwede na tayo sa shuttle. Hi guys, kasi tayo kakain ngayon. Borobudur Silver Restaurant. Ayan siya. So may washing area dito at good thing may shower and toilet. Ano yung pwede mag-shower at dala. Okay. So may binibigay silang ganito, pang refresh. And this is their menu. Okay. So post nyo na lang para dun sa mga magte-take din ng Borobudur at dito kayo dadalhin ng driver. Okay. Ayan siya. Okay. Oh. So pang event pala to. Okay. Yan. So pasukin natin yan, tignan natin. Hello. Towel grab. Okay, wait. Power drop. Let's go. Hi guys. So dito tayo ngayon sa Borobudur Silver Restaurant. Okay. So meron silang complimentary chips. Dito tayo pinagyan ng driver for lunch. Majority of the food is actually konti yung choices niya yun. So I tried the coconut. Tingnan natin yung coconut ng Indonesia. Kung kamusta. Sa atin, yung ganito, buko na. Hindi na siya ganong katamis. Okay. Nakalagay sa menu is yung coconut, pero hindi siya yung coconut. This is only 25,000, so mga nasa 50 pesos lang siya, something like that. So yun. So okay naman siya. Pero yun yan, hindi siya ganong katamis ha. Chips is tasteless, may konting salt, pero yun yan, hindi mo siya halos maramdaman. Wait natin yung food. Hindi kami nag-rice. Nag-noodles lang kami ngayon. Sa kanya fried noodles, sa akin boiled noodles. Check natin later. Kasi puro na tayo rice. Kaninang umaga, nakadalawang rice na ako sa morning. Yan.
So, try natin to. Guys, ito yung fried kway teow goreng. Yan. 46,000 lang siya. Yan. And then, yung in-order natin is boiled noodles, bakmi goreng, to rebus. 46,000 lang din siya. Plus the yang coconut na dinayang, 25,000 lang. And then, try natin siya ngayon. So, tataka ako, meron silang sauce. May soy sauce. And this is some Try muna natin sobrang tong anghang. fried Try natin siya. Cute kwetaw. Kwetiao. Okay. Try muna natin siya kung kamusta. Ayan. Oh, okay. Gusto ko yung noodles. May aroma siyang something na parang sunog. So, check natin kung over kung kamusta. Oo. This is mi goreng. Okay. So, this is common in Indonesia, the mi goreng. Hindi pa kami nakakapag-try ng noodles. Actually, this is the first time nakakain kami ng noodles dito sa Indonesia. Simula nang dumating kami. Okay. So, testing natin kung kamusta. Try natin siya. Common. Pero kasi sabi ni ate, lagyan daw ng soy sauce. Lagyan natin soy sauce. Okay. Plus sambal. Natin sambal nila. This is boiled noodles, bakmi goreng at rebus. Yan. Yan ito siya. May konting changes. Guys, nyog siya eh, pero malambot naman yung ano, yan oh. So, yun, medyo malambot. Matamis ba? Okay. Buko natin or buko nila sa lasa, mas matamis yung buko natin. Yung lasa mismo ng buko, check natin. Siya. See. Malambot naman siya. Pero yun nga, hindi siya ganun katamis kumpara sa buko natin. Siguro kasi hindi na ito mura. Mura yung coconut sa atin. So ito is parang medyo. Salamat siyang Indonesia. Hi guys, nandito kami ngayon sa Prambanan Temple. So katatapos na natin sa Borobudur, nasa Prambanan na tayo ngayon. This is 2 hours daw na iikutin. So for now, ikutin muna natin. Tara! Lakbay sa ba't ibang lugar. So guys, yan yung price nila. Post nyo na lang para sa mga gusto mag-DIY. Okay, yan. Post nyo na lang siya. Hello! Say hi to YouTube. But we'll stop only in the largest Buddhist temple and then take you back to the exit gate. If you take the shuttle, no more walking. But the shuttle is not free. You have to pay for 25,000 rupiah per person. Camera sa kamay, ready na. Kuhanan ang I believe you already visit Borobudur Temple, right? Borobudur Temple is the most largest Buddhist temple in the world. This is the second largest Hindu temple in the world after Angkor Wat in Cambodia. And if you already visit Borobudur Temple, the story between Prambanan and Borobudur is actually connected. Same kingdom, same empire who built the temple, and we call it Mataram.
Kingdom. So Mataram Kingdom in the 9th century is a little bit special because they have two dynasty, Hindu dynasty and then the Buddha or Buddhist dynasty. The Hindu dynasty are the one who built Prambanan and all of the Hindu temple, and the Buddha dynasty are the one who built the Borobudur temple and all of the Buddha temple in here. They are building temple for only one reason. The reason is competition to show who is the best. Yeah, it's always like that. It's in our DNA. Hindu or Buddha is the best. It's always like that. And the rule in Central Java and Yogyakarta, the more higher the temple, the more money you have, the more politically strong you are. This is to be the reason why the king of Hindu built this temple much more higher Drone. than Borobudur temple to show that Hindu is a strong religion financially and politically. Okay. You've been to Borobudur. Can you guess how tall is Borobudur? Galaw sa taas, drone lumilipad, tanawin ay sumisigaw, bundok, dagat, ilaw ng siyudad, bawat sandali kuhang-kuha. Lakbay, lakbay kasama ang camp, sehen sa bawat daan, sa lente ko'y buhay ang mundo, kwentong totoo. Guys, tingnan nyo yung mga bato. And the problem daw kasi, konti lang yung tao ni UNESCO kaya hindi pa siya nakukompleto. So yan. Ganyan pa siya karami. They will have the key. The key is like that. So they try to match the stone one by one. It's unique every stone, just like puzzle or Lego. In the 9th century, they didn't put any cement. They didn't put any concrete. That is the kala, the face of kala. That will clean your body from any evil spirit and bad things. And if you want the purification, you can go Guys, inside. pasukin natin yung small temple dito sa Prambanan. So ito daw yung meditation temple. Okay. The purpose daw is to tanggalin yung bad luck sa katawan ng tao. Yan. Means Hindu priest, para Brahman. Many priests was here because in the 9th century, one temple, one priest for meditation. Because para Brahman is very hard to pronounce, we just keep it simple. Now we call it Prambanan temple, not para Brahman temple anymore. And later, if you want to go to the meditation room, you can go inside. Gumaganda ang pagmulat pag ikaw ang kaharap sa hikab at sa pagbangon biglang Pasukin sumas. natin ngayon itong Prambanan temple. Ang sumpong at ang inis madaling napapawi. Tumatamis ang morning kiss, ang itim mo kay dalim. Ganito ang umaga, Ganda sobra. di mapapalik sa iba. Basta't ikaw ang kapiling sumasarap. And then later, Siwa will have a snake around its body. The snake is a symbol of immortality because snake can just eat all the time. And then later, Siwa will have 3 eyes, one in the forehead, but never open. The third eye always closed because the third eye contains holy fire. If Siwa open the third eye, the world will be destroyed. As a mercy for humans, Siwa will only close the eye forever. For the second room until the last room, I will tell you inside the temple. So if you are ready, please follow me to go to the Gising, buong araw ay gaganda. Ayan guys, pasukin na natin yung Prambanan temple. Ito yung pinakamalaking temple. They called it
Shiva Temple. Maximum niya is 44 people. Yan. So, na natin ito ngayon. Let's see. May kahalo ng tuwa sa bawat paghinga. The room of Siwa. Please follow the light. Inside is very dark. I will guide you with my light. Hindi ko magagamit to. Okay. So this is Siwa, the destroyer himself in Hinduism. Forehead, snake around his body, and then 3 eyes, one in the forehead, but always closed. Hindu people only visit this room 2 times in a month, when there is a full moon, at the start of the full moon, and at the end of the full moon. Usually they will do a ritual. They will put a lot of flower in front of Siwa statue, and they will throw water to the statue. The water will go down and will into this way, like this. Yeah. Hindu people will collect the water, and this is holy water in Hinduism for blessing. When they create the holy water, they will do some singing, they will do some chanting, and I will show you the singing. It's like this. You can hear the echo. If 10 Hindu people, 15 Hindu people do it at the same time, the echo will be very beautiful, and it can be heard from 20 meters away below the temple. But not happening every day. Only 2 times in a month. Below the statue, this can be opened, and inside there will be gold, silver, and old money from the Mataram kingdom as an offering for Siva. But when we rebuilt the temple, we took the offering out and we put it inside the National Museum. Amoy ka lamang, pakiramdam gumagaan na. Ang kahapong tampuhan, nalimot na sa usapan. Thank you very much. And this is what we call Lokapala. Lokapala is Hindu angel. In other religion we call it angel, but in Hinduism we call it Lokapala. There are 3 millions of Lokapala in Hinduism, and they have their own name. And don't expect me to say the name one by one of the 3 millions Lokapala. Yes. Just like a small god in Hinduism, because the highest god is only Brahma, Shiva, and Vishnu. And you see something like that in Borobudur, the bell. Do you remember? Okay. Do you remember what is the name of the bell? Stupa. Yes, correct. In Hindu temple, we don't call this stupa. We call it Ratna. Ratna means the shape of lotus flower but upside down. So that is lotus upside down. That is the symbol where every Hindu people believes, every human on earth has lotus flower inside their body. If you keep doing good things, the lotus flower inside your body will bloom, open up. But if you keep doing bad things, it will become a rotten flower. Don't worry, I can see from this to the group. All of your lotus flower is almost come out like this. And if you go up later, you will see the hand. The hand, the thumb will touch the middle finger like this. So this hand pose means teaching. So he is a teacher, teaching Hinduism. In Buddhism and Hinduism, we call this mudra, Bhakti mudra. You can go up to see Agastya, or you can skip the room. If you see Agastya, he will do it like this, teaching. Sa yakap mong kay lambing, lahat ay napapawirin. Hi guys, ito si Ganesha. Okay. So pinupuntahan daw to kasi pinakapitan ng mga tao, turista yung nose niya. Para sa luck, good luck na gusto. So over there is the new stone, everything else is the original stone. If you have any question about Durga later, please tell me at below the temple because a lot of people already waiting for this. Okay. Please, if you want to take picture, you can take picture also.
Hmm? Wife of Shiva. Oh. Ganito ang umaga, di pagpapalit sa iba. Basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising, buong araw ay gaganda. Sa init ng iyong tawa, sa piling mo, Sinta. Panalo ang umaga, ganito ang umaga. Siang Indonesia! Hi guys! So, dito tayo ngayon sa Prambanan Temple. So, natapos na natin ikutin yung buong temple. Actually, yung pinaka-center yung mas binigyan talaga ng atensyon. Pero after this, pupunta tayo dun sa Temple of Buddha. Okay, so mga nasa 15 minutes walk daw siya, 30 minutes or almost 1 hour ilalaan natin doon. Okay, so nasa likod natin ngayon yung Prambanan Temple. Na kung saan yan. Thank you Indonesia kasi nakapunta kami dito. So one of your bucket list, si Borobudur. So ngayon, kasama to sa Klook package. So ilalagay namin sa description below yung kailangan nyo makita na kung magdi-DIY ba kayo, kung magdadala kayo sa sasakyan, or magkuklok din kayo tulad namin papunta dito. So kayo na mag-decide kung ano mas tipid, kung ano mas komportable, kung ano mas okay. Okay? Pero sa case ko, thank God, hindi kami nag-DIY. Kaya sobrang init, sobrang layo, ang dami lakaran. So mukhang hindi kakayanin. So at least ngayon may driver kami, tulog kami sa sasakyan. Okay? So highly recommended, mag-clock kayo. Any, Amazing structure and history. Yung guide, i-explain niya yung history nitong temple. Maganda siya. Yeah. Thanks Rico for that. So, yung video ni Rico, nando sa previous nating mga content. So, panoorin nyo na lang. Kung maganda ang pagmulat, pag ikaw ang kaharap, sa hikap at sa pagbangon, biglang sumasayap ang sumpong at ang init. Hi guys, salamat sore. Welcome to Yogyakarta. So right now, andito tayo sa Soto Kupat Tahu, Magellan. Yan. Dipot Magellan yung pangalan ng kainan. So, ang bestseller nila is Soto Kupat Tahu. So yun, Tahu, if I'm correct, that is tofu in our language sa Pilipino, okay? So, nakita lang namin ito sa Google Maps. Isa rin siya sa highly recommended. Katulad nung kinain natin kagabi na tengkleng. Lewayan. Yan, isa rin yun. Masarap din siya. So, ito, medyo different yung style niya kay tengkleng. Medyo malinis. At medyo okay siya, okay? Maaliwalas. So, yan. So, ito siya, guys. So, yung menu, ito, post nyo na lang doon sa mga may gusto. Okay. So, yan siya. And, ito. Yan. Okay? So, ito, umorder na tayo ngayon. Meron din sila mga ganito. Okay. Mas malawak yung kainan nila. Yan siya. May bakso rin siya. Okay. So, kain muna tayo. Tapos, bibidyoan ko yung food para makita nyo kung okay ba o hindi. So, for now, o-order muna tayo bago tayo kumain. Sorry, pagod na. Kauwi lang natin galing ng Borobudur and Prambanan Temple. So, nag-clock tayo. Kaya, medyo may energy pa. Pero grabe, ramdam ko na rin yung pagod. So, after neto, balik na kami sa hotel. Pahinga na. Update ko kayo uli kasi yung vlog kailangan ko na siya ma-post today para makita nyo kung gaano kaganda ang Indonesia. Ayan. Highly recommended guys. Sobrang ganda. Ibang iba siya sa ibang part ng mga Asia na napuntahan na natin. Okay?
Kain muna kami. Ngayon guys, umu-order na tayo ngayon. Ina-assist tayo ni ate. Okay. So, dito tayo sa Dipo Magellangan. Yan. Dipo Magellangan. Lalagay ko sa description below yung Google Map para mapuntahan nyo rin siya. Sige, go. Okay. Kaya okay siya. Maliwalas. Guys, may ganito sila. Para siyang... Hindi. May mga ano eh. May mga gulay eh. Okay. Ayan. May ganito sila. I think this is chicken. I don't know. Tapos, iba kasi siya. Hindi siya katulad nung kagabi. And this one daw is free. Yan. Okay. Guys, this is the herbal drink dito sa Indonesia. Wedang Asem. O yan, Wedang Asem yung pangalan niya. So, tama rin drink siya. Sabi organic daw eh. Hindi pa namin try. Hindi ko lang sure kung kailangan siyang i-mix or haluin. Guys, so let's try it. Wedang Asim. Yan. This is tamarind drink ng Indonesian. Okay. So, traditional daw siya. Bakit? Tama naman ah. Asem. Okay. Wedang Asem. So, by the word itself, Asem, Asim, maasim to. Okay. Try natin. Sampalok talaga. Ayos. Nice one, nice one. Ayan. And ito yung order nasi Team Bakmoy for 18,000 lang. And then Tilur Kekap 7,000. Ayan. Tapos may free soup pa siya. So yan siya. Okay. Guys, upat tahu. So ito pala yung upat tahu niya. Yan niya. Yung tahu is the tofu. Okay. Tapos meron siyang mga toge for 21,000. Ayan. Check natin yan. Guys, kupat tahu for 21,000. So, ito yung toge na may tofu, tapos may chicharon yata, you know? Okay? So, try natin siya. Unahin ko na yung toge, syempre. Harap pa. Fairness. Sarap nung sauce. Yung pinaka-sauce niya, masarap. Yung tofu, sariwa. Sarap. Sarap. Next natin to. This is Nasi Team Bakmoy for 18,000. Check natin to. Malinamnam. Kasi ayoko mag-judge ng una eh. Alam mo yung pagkain sa Malaysia, sa Kota Kinabalu. Di ba sabi ko doon, huwag nyo ngasgahan yung itsura kasi masarap siya. Ito ganun din. Sarap. Sarap. Okay, last. This is Nasi Bakmoy Telur for 18,000 din. Check natin yung soup. Ano siya? Kanin na may sabaw, na may baboy, na may itlog. Hindi ko lang sure kung ano yung tsura. Ay kung ano yung lasa. Okay. Para siyang miswa na may ano to? Yung lasa ng soup parang gano'n ha. Yung miswa na may dugo ng manok. Pero ito, tingnan natin. Hindi ko alam kung ano to. Pero maninamnam. Yeah? Nakaka-relax. Lalo na kung pagod ka galing ng Borobudur, tsaka ng Prambanan. The best, highly recommended. Guys, panalo. Highly recommended. Mura siya, tapos ibang-iba, as in. Tapos ano pa yun ang konti ng serving, pero ang bigat sa tiyan. Ayan. So, di po, alagay ko na sa description below kung paano siya mapupuntahan. Ito siya, okay. Pero yan niya, sobrang panalo talaga as in. Kamusta?
Ano call mo sa food? Busog na busog. Panalo, di ba? Sarap. Ang Iba yung simple-simple. lasa. Ang simple-simple Iba lang yung nung ano, lasa. nung food. Pero alam mo yung parang Malinamnam. hindi ko siya kayang lutuin. Ganon. Ganon. Parang luto ng lola na panahon. Ganon. Highly recommended. Tsaka yung ingredient. Parang Sariwa. hindi mo alam kung ano. Yeah, yun. Di mo mawalaan yung ingredients. Marunong ako magluto, di ko mawalaan. At the same time, yun na nga. Alam mo yung parang, kaya ko to, pero hindi ko kaya nalutuin. Ganon na ganon, okay? Highly recommended. Lalagay ko sa description below paano ito mapupuntahan. Punta kayo dito kung nandito kayo sa Yogyakarta. Try nyo to. Highly recommended. Madaling napapawi, tumatamis ang morning kiss sa ngiti mong kay delay. Ganito ang umaga, di pa papalit sa iba, basta't ikaw ang kapiling. Masarap ang gising, buong araw ay gaganda, kahit may asim sa mukha, unti-unting nawawala ang inis sa umaga.